We thank you. We glorify you, Lord God, our loving Heavenly Father, Lord. Sa hapon na to na pinagtipon-tipon niyo kami, Lord, through Zoom. Salamat sa yung kamangha-manghang biyaya, Panginoon, na ngayon ay malaya kami sumasamba, malaya kami nagkatipon-tipon kasama ang iyong presensya. And then, Lord, ay mangusap mo kayo at magtuturo kayo, Lord, ng iyong mga salita gamit ng iyong teacher po ngayon sa oras na to, Lord. Gabayan niyo po si Pastor sa pagtuturo sa amin at sa aming mga pag-aasalan na gawa sa inyo, Lord, ay patawarin niyo kami at tulungan niyo kami na magpakumbaba sa iyong salita, tanggapin to ang iyong mga katotohanan na iyong mga salita sa oras na to. Maraming salamat po at purihin kayo, Lord, sa hapon na to na pinagkalam ni Lord. Ito namin sama-sama namin panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po. Before po tayo makinig sa isi-share ni Pastor Orgy ngayong hapon, mag-start po tayo by sharing our takeaway lesson from our previous lesson last Sunday, titled Growing Through Trials. Siguro unahin po natin yung mga naka-off camera, mauna po tayo sa CCFU. Ayun po, good afternoon po sa lahat. Ayun po, yung takeaway po yung sa James 1 po na mag-rejoice tayo sa lahat ng various trials na nararanasan natin. Tsaka ayun, natutunan ko din na kahit yung trials, kunyari maliit doon sa isang tao sa atin, parang feeling natin malaking problema 'yon. Lahat ng nangyayari sa atin, pare-parehas lang 'yun na problema. Kaya natutunan ko doon na wag tayong panghinaan ng loob kung nakakaranas tayo ng mga problema kasi sanabi din doon yung mga promises ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban natin. Ayun, nakasama natin ng Panginoon na na tatapusin yung problema na inalaw niya for us. Ayun po, yun lang sa akin. Thank you po, Ate Julia. Tawagin naman po natin si Deacon po. Take away lesson, no? Kailangan po natin tanggapin po kailangan natin magalak yung pananaw sa mga challenges, sa mga trials sa pinagdaanan natin. Kailangan natin magalak sa mga challenges na to dahil ay may maganda tong blessing katapos itong mga pagsubok na to. At dapat ito yung pananaw natin pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay na to. Yun lang po yung aking take away lesson. Thank you so much po. Tawagin naman po natin yung Faithful 4 po. Good afternoon po sa inyo. Yung takeaway lesson ko is nga po, growing through trials. Paano tayo attitude natin sa harap sa mga problema natin sa buhay. Kaya, kailangan mo talaga yung attitude natin is kasi iba-iba naman tayo ng problema. Kaya, yung the best talaga is yung attitude. Kailangan mo talagang tingnan yung bagay na alam mo, kasi inaano yan ng Panginoon na yung problema mo kasi siyempre, alam niyo malakas ka kaya. Kaya sabi, paano ka mag-grow? Paano ka mag-grow sa mga trials? Yun yung takeaway lesson ko siya. Yun lang po. Reach ko ngayon. Thank you po. Mami Nena, kayo po, ano po ang takeaway lesson niyo po from our lesson last week? Nakamute po kayo, Mami. Yes. In facing every trials, the only things we have to know is to enjoy the trials and focus on Jesus so we can overcome all the spirit of this trial. Kasi ang trials is in maraming phases, maraming different kinds of trials. So kung nakafocus tayo sa Panginoon,
lagi tayo sa kanyang nakalinan. We overcome every trials na meron tayo. Yan lang ang takeaway lesson. Sabi ko, ganun din. Thank you so much po sa mga nag-share na kanilang takeaway lesson. And our verse po last Sunday is Romans chapter 8, verse 18. For I believe the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Panghawakan po natin yan whenever we face trials na sobrang nahihirapan tayo or trials na tinitest talaga yung faith natin. Alalahan natin yung verse na yan that yung trials na meron tayo ngayon cannot be compared sa glory na ipapakita ng Panginoon sa atin in eternity, in the future. And this time po, tawagin po natin ang FBC F po to share the screen for our Lahat. Kumusta po ang ating pakikilaban sa pandemic na ito? And papatuloy natin yung ating layunin na buksan ang katotohanan at pag-aralan ng sulat ni Santiago na magbibigay daan sa atin upang maunawaan lalo na ang pagharap sa ating mga troubles in life and ating trials. It's not about having them all, but it is about having the right attitude when all these trials and troubles come. Okay? And review lang tayo ng konti sa ating nakaraang aralin. Tinignan po natin yung unang dalawang guidelines na nai-present dito ni Apostle James sa atin, no, kung paano tayo magre-respond sa ating trials. Sabi niya nga at sa pinag-aralan natin, last time, that our response to trials will either make us or break us. No? Kaya maganda naiintindihan natin ano ba ang pananaw ng Panginoon, prinsipyo ng Panginoon patungkol sa pagharap natin sa pagsubok ng buhay. Now, tingnan natin yung unang guidelines, yung rejoicing. Okay? And ito raw ang mark na ang isang Kristiyano ay nagmamature kapag kaya niya nang i-handle yung trials, kaya niya nang harapin ito, no, nang may pagsasaya. Okay? Now, and the words consider ay pinag-aralan din natin, which means to regard as, meaning na we should not regard our present trials as curses or punishment, but as something that can prompt us to rejoice. Okay, ganda ng exhortation ng tagapagsulat dito, no? At salamat na sana matutunan natin itong ng may may malinaw na pananaw. Okay, and because you know, sabi niya rin, because you know, through their experience, pinaalala ng tagapagsulat na naiintindihan niyo kung ano ang ginagawa ng trial sa buhay, ang purpose ng trial sa buhay. Okay? And God always intended it for our own good. Sabi ng Panginoon. Okay? Kaya tinignan din natin, mga kapatid. Pangalawa, yung reasons. Ano ba yung mga kadahilanan? Bakit kinakailangang matutunan nating harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may kasiyahan? May kasiyahan, no? It is because we know na merong blessing na inihanda ang Panginoon, na may matatanggap tayong pagpapala sa mga trials na dumarating sa atin. No? Inihanda na ng Panginoon. Ang mga purposes nito, una is the purpose of purification. Nililinang ating pananampalataya ng Panginoon. Sabi ng verse, the testing of your faith. Yan. Nililinang ang ating pananampalataya, no? Kumbaga pa, ito yung refiner's fire ng Panginoon na ginagamit sa atin para kuminang tayo na inalin tulad sa isang mamahaling ginto. Pangalawa is yung perseverance, no? It develops perseverance, the Bible says.
trials develops perseverance. Okay? At kapag ka na-develop na yung perseverance sa buhay ng isang mananampalataya na humaharap sa mga pagsubok, ay wala na tayong kakailanganin pa. Kaya na nating harapin ano man yung mga darating pang mga pagsubok. Okay? And of course, yung blessing din ng maturity or the word perfection. Okay? Hindi naman ibig sabihin dito na hindi na tayo magkakasala. No? This simply suggests maturity or being fully developed in every part. Kaya maganda po ang ginagawa ng trials sa buhay natin. Okay? And the Bible is clear in Romans 8:28 that we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now, thirdly, ito po ang ating sisimulan ngayon. We will move now to the third point, which is the resources. Now, may inihanda ding resources ang Panginoon para sa mga humaharap sa pagsubok. At dalawa po ang mga major resources na pinresent dito ng tagapagsulat. First is the prayer, and secondly is the wisdom. At yun po ang ating bibigyan ng diin ngayon. Bibigyan natin ng pag-aaral. Ano ba itong mga resources ito para sa atin sa mga humaharap sa mga trials and problems in life. Okay, now, kung nahihirapan pa rin tayo mag-rejoice in spite of all these truths na present ng Bible sa atin through the Apostle James, no? Nagdagdag pa rito ng resources which God has made available for us. First is the prayer. Prayer. No. Tandaan niyo po, God is just a prayer away. Ano po? Sabi ng iba, ang hirap daw hanapin ng Panginoon. Ang hirap daw makatagpo ng Panginoon. Hindi po totoo yun. No? God is just a knee away from us. Okay? Now, isa pang blessing that na binibigay sa atin ng trial is that it can bring us closer to God. No? Mga kapatid, alam naman nating lahat, no, na mas nakukuha nating maging malapit sa Panginoon pag nasa pagsubok tayo. Hindi nyo ba na-realize yun? Hindi nyo ba napapansin na Kristiyano ay mas pinipili na maging malapit sa Panginoon pagka may pagsubok? At yung author ng Hebrews, the book of Hebrews, ay in-encourage din tayo dun sa chapter 4, verse 16 ng Hebrews, no? Na sabi niya ganito, "Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Ano mo ibig sabihin nun? Huwag daw tayong mahihiyang tumawag sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabi, with confidence. Dapat bold tayo, matapang tayong maharap sa Panginoon o tumatawag sa kanyang trono ng biyaya. No? Para makatanggap daw tayo ng kahabagan na kailangan natin at makatanggap din tayo ng biyaya sa oras ng ating pangangailangan. Okay? Huwag tayong mahiya na buksan ang ating puso sa Panginoon. No? At huwag tayong mahiya na tumawag sa Panginoon. Okay? At tinuturo din ng Biblia na sa kabila ng mga pagsubok na gaya nito, dapat siya muna natin takbuhan ng Panginoon. Hindi kung sino-sino. Okay? Now, ganun din ang pinaalala sa atin nung tagapagsulat ng Psalm 118. Now, in verse 8, sabi po ng Biblia, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in man." That is a very concrete truth. And by experience, alam ko, naiintindihan po natin lahat yan. Maraming beses na tayong nabigo nung lumapit tayo sa tao. Ano? At ang pinakamasakit pa sa lahat, kapag lumapit tayo doon sa tao na sigurado tayo at kumpiyansa tayo na matutulungan nila tayo at hindi nila tayo
pahihindihan. Pero ako personally, maraming pagkakataon, naranasan ko doon, nabigo ako eh. Okay? Until one day, nabasa ko tong katotohanan na to na talagang mas higit na mabuti ang magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Dahil maganda mga pangako ng Diyos. Sabi na, Jesus will never fail you. God will never leave you. Okay? And His promises are true. God cannot lie. Kung ano yung sinabi niya, tutuparin niya. At totoo yun. No? Kaya napakahirap talaga na magtiwala minsan sa tao. Although hindi naman natin nilalahat dahil may mga tao rin naman na ginagamit ng Panginoon para matakbuhan natin sa oras ng pangangailangan din natin. Ano? Na nagbibigay din sa atin ng comfort. Pero most of the time, no? Kapag ang pag-asa natin ay sa tao, malaki po ang porsyento na mabigo talaga tayo. Okay? Kaya, tanongin natin yung ating sarili. No, dito yung, again, this is the first question sa ating exercises ngayong pag-aaral na ito. Now, do you have the habit of running to the presence of the Lord when you are in trouble? Or are you running to your friends first when troubles come your way? And why? Parang pageant, no? May why. Totoo yan. Alam, bakit po ba? Tingin nyo. Ito ba yung malaking dahilan? Bakit pagka may mga problema tayo, mga kaibigan agad tinatakbuhan natin at hindi ang Panginoon? Siguro dahil kultura, no? Kasi dala ng luma nating buhay, ganun talaga ginagawa natin. No? Mare, kumpare, kaklase, best friend. No? Dapat ang Panginoon, best friend natin. Kasi siya yung tunay na kaibigan na palaging maasahan. Okay? Kaya yung panalangin ay isang napakalaking resources ng Panginoon para sa atin. Na kapag na dumadaan tayo sa apoy ng pagsubok, sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin with confidence, with boldness. Dahil makakatanggap kayo ng kahabagan at ng biyaya sa oras ng pangangailangan. Pangako po yun, ha? Pangako. With confidence. Ibig sabihin, hindi nahihiya, hindi natatakot. Bakit? Kasi nga, kailangan natin i-exercise yung relationship na binuo ng Panginoon sa atin. And we can call directly to the throne of grace, Abba, Father. No? Dahil He will do His part, or He will play the role of being a faithful father doon sa mga anak na tumatawag sa Kanya. No? Kaya pagka mabigat na sa balikat, yung pinagdadaanan, kapatid, wag mo masyadong pasanin mag-isa. Tumawag ka sa ating Ama. No? At available siya 24 hours a day, 7 days a week sa pagtawag mo. At hindi kanya bibiguin. Hindi kanya bibiguin. At gagawin niya anong bagay na maganda para sa iyo. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Kaya tayo, ngayong COVID-19, simula na nagsimula to, we never stop praying, no? Day and night. Meron tayong prayer warrior sa gabi, meron tayong personal devotion and prayer time sa umaga. At nakailangan kasi ito. Sabi ng Panginoon, with confidence, let's approach the throne of grace. Tandaan niyo palagi yan. With confidence, let's call in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? So, prayer. Now, let's move now to wisdom. Yung pangalawa, wisdom. Now, throughout the Bible, wisdom is defined as the practical use of God-given knowledge. Now, sa context po ng pinag-aaralan natin ngayon, okay? Wisdom means the ability to discern God's hand in human circumstance. Okay? Now, during difficult times, we need to say, God, I know there's something good in this for me. Ngayon, alam ko, nangyayari ito kasi may maganda kang gagawin muli sa akin. May maganda kang pinaplano muli sa akin. Dapat positibo tayo. Ganito po yung natutunan ko sa buhay ni David.
nung nilabanan niya yung si Goliath. Pag pinag-aralan niyo po yung account na yan, alam niyo bakit talaga nagtagumpay si David? Kasi sa isip niya pa lang, panalo na siya. Kinlaim niya na yung victory. Oo. Ganun ba dapat meron tayong ganung espiritu? Na? Nasa binigay na Panginoon na karunungan sa atin, gamitin natin ito. This is not the practical application of knowledge. That is what we call wisdom. Okay? Kaya dito sa COVID-19, magtatagumpay tayo kung sa isip pa lang at sa puso mo, panalo ka na. Matatapos to at may magandang ibubunga to sa akin. Amen? Okay? Now, kalakip nito, ipanalangin din natin, Lord, help me to see your plan in your hand during this adversity. Now, show me how to respond so that I can get the best from this. Diba, dapat mga ganyan pananamit. Panginoon, tulungan mo po ako paano po ako magre-respond sa pagsubok na ito. Ano bang, gabayan niyo po ako sa tama akong gagawin. Okay, kaya hindi tayo nagpapadalos-dalos. Tandaan nyo, nag-provide ang Panginoon ng dalawang mahalagang resources na ito. The prayer and the wisdom. Okay? And we have to be very careful because knowledge abounds in the world, but wisdom is lacking. We cannot rely on the world, on our own understanding. Clear din ang Bible yan. Binantaan din tayo nagbigay din ng babala ang Panginoon yan. No? Trust in the Lord. And do not rely on your own understanding. Okay? Now, sabi nga, kung hindi na natin maintindihan at kinukulang na tayo ng karunungan, simple lang naman yung advice ni James. Ask of God. Humingi ka sa Panginoon. Bakit? Kasi siya yung magbibigay. If we ask, we will never be disappointed. Why? James focuses on two important truths about God. Bakit di tayo madi-disappoint? First, God gives generously. Sabi ng verse na pinag-aaralan natin. Okay? Verse 5. But if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. That is clear. Pag di mo na maintindihan, ask wisdom. Mingi ka saan? Sa Panginoon. Why? Ito yung dalawang katotohanan. Dahil pag umingi ka, God gives wisdom generously. Okay? He is a generous giver. He will never withhold anything good from us. Tandaan niyo, hindi madamot ang Panginoon. At kung ano man ang makakabuti sa atin, bibigay niyo. Hindi niya lang basta ibibigay. Generously niya ibibigay sa iyo. Mayaman niya ito, ipagkakaloob sa iyo. Ibig sabihin, hindi kukulangin ang karunungan pag ibinigay niyo. Hindi kakapusin, kundi sasaklawin ito lahat ng dapat mong maunawaan. Papunta doon sa karunungan upang matuto kang maging masaya sa pagharap sa mga bigatin at sa mga pagsubok ng buhay. Ito yung magtutulok sa'yo para matutunan mo mag-rejoice amidst the adversity, amidst your problems and persecution perhaps. Okay? And secondly, He will help without finding fault. Ang ganda nito. He will help without finding fault. Now, maganda pong pinag-aaralan natin ito, no? Maraming tao kasi na bago magbigay, ang daming sinasabi, no? And bago tumulong, dahil muna nating masasakit na salita o mga komento na maririnig. Okay? Minsan tuloy, feeling natin na natulungan tayo, pero parang ang liit-liit naman, parang namaliit naman yung pagkatao natin. Okay? Now, Panginoon hindi gagawin yan eh. Dahil pangako niya. No? He will help without finding fault. It will be given to Him and without reproach.
Ang linaw po ng Bible. Okay? Now, hindi niya tayo susumbatan na tama lang sa'yo yung pinagdadaanan mo. Di ba? Minsan nakakainis yung gano'n, no? Napapagod ka na hirap ka na, and then biglang may mag-a-advise sa'yo na ang tali-talinong tao. Tapos ang conclusion na lang, palagay ko, naalala niyo yung mga kaibigan ni Job? Yan yung payo ng mga kaibigan ni Job. Sabi nila, tama lang sa'yo yung pinagdadaanan mo. Minsan hindi nakakatulong no? No? Pero yung Panginoon, hindi yung gagawin sa'yo. Sabi niya, without reproach, without finding fault. Kahit na marami kang pagkukulang sa Panginoon, kahit na marami kang kasalanan sa Diyos, pag tumawag ka, ikaw na tunay na anak ng Diyos, tumawag ka, humingi ka ng karunungan, masagana itong ibibigay, at hindi pamumukha sa iyo yung mga pagkukulang mo sa Kanya. Hindi Kanya susumbatan. Wow, this is a wonderful God. He is an amazing God. At kaya siya lang yung nararapat talagang takbuhan sa oras ng pangailangan. Dito, there is already a sense of relief dahil pa lang sa pamamaraan ng Panginoon. Wisdom, and He will give it to you generously and without finding fault. Wow! Now, may magandang mga pangako about sa mga prayer natin na binigay ni Jesus Christ dun sa Sermon on the Mount. Natatandaan niyo ba? In Matthew chapter 7. Now, let's look at verse 7 and verse 8. Now, sabi doon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Again, the Bible is clear. If we ask, He will give. Sabi ko nga sa'yo, hindi sumasagot ng no ang Panginoon. Kung paglalalimin mo lang ang pag-aaral ng theology. Hindi, kasi pag hindi para sa'yo, meron pa rin siyang sagot eh. Okay? Pagka hindi tatama, hindi makakabuti sa'yo, iba ang ipagkakaloob niya sa'yo. Sagot pa rin yun. Okay? Yung wait is also an answer. Hindi pa ito tamang oras. Yung no is an answer also. Hindi ito ang para sa'yo. Okay? Now, He will give. That's clear. Yun yung pangako niya eh. He will always be an abundant giver. Yun ang maganda sa karakter niya. Pag nagbigay siya, tandaan niyo. No? Galante siya magbigay. At dito, pinagmamalaki ko yung Panginoon. Pag nagbigay siya, kapatid, talagang wala nang panunumbat, ma-enjoy mo to, at eksakto pa to. Sobra pa nga eh. Ganun ang kanyang karakter pag nagbigay. Okay? Now, the next question na sasagutin natin, mga kapatid, para sa ating mga exercises. Excited ka na ba? Baka naman ako lang excited magbigay ng tanong. But alam ko na nag-e-effort ka naman na pagsagot nito. Yung iba, nakita ko dun sa GC, meron ng mga sagot eh. May tanong, tapos may sagot. Thank you very much. At salamat kasi nakaka-impluwensya ka sa iba na maging masipag din at masikap palaguin ang kanilang pananampalataya. Now, this is the question. Do you have the habit of asking the Lord for wisdom in every situation you are facing? Yan, maganda, masagot mo yan dahil napaka-personal ng tanong. Hindi ko kasi alam kung ano yung nakagawian mo eh. Although, marami sa inyo, alam ko kung paano mag-approach na sa problema ngayon. Okay? Now, and the last point na ating titingnan ngayon is the word rewards. The rewards. Okay? Ito yung guidelines naman. Yung fourth na guidelines na ipinresent dito ni Apostle James, the rewards, in verse 12. Now, let's jump in verse 12. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Wow! Lastly, James closes this section with a great promise of blessedness. The promise of blessedness. Now, to be blessed means to be beyond happy. Hindi lang masaya, kundi
sobrang saya. Okay? Every time this word is used in the Bible, it does not refer to happiness which come from happenings or external circumstances. No? But it is about the inner joy. It is all about satisfaction which only God can give or only God can bestow. Now, this is the same context of the word joy dun po sa verse 2. Yun po ibig sabihin dun ng joy. Okay? The joy can be experienced in the midst of trials. Now, kung pag-aaralan po natin yung verse 12, yung joy po doon ay naka-attach doon sa crown of life. Okay? Now, ito po yung reward na inihanda ng Panginoon doon sa mga nag-persevere in the midst of all their difficulties and struggles in life. Ito yung inihanda reward ng Panginoon. The joy in receiving the crown of life. Wow! Okay? Now, sinasabi rito ni James that the crown of life is bestowed not simply for experiencing trials, but for enduring trials. For enduring trials. Wow! God is going to reward all the winners. He will reward all the winners. Now, this prize is a good reason to persevere through troubles. Kaya tayo nagsusumikap tayo na malampasan natin lahat ng pagsubok. Because napakaganda nitong reward na to at the end. The crown of life. Okay? Now, Revelation chapter 2 verse 10 para mas maintindihan po natin to. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos in Revelation chapter 2 verse 10. Now, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life. Again, na-mention po rito yung crown of life. Okay? At sinisiguro ko po sa inyo na nalulugod po ang Panginoon kapag ka nakikita niya tayo na nagpe-persevere amidst our trials and problems in life. Kumusta kapatid? Nagpapakatatag ka ba? Kumusta sa, ano ba ang mga pinagdadaanan mo ngayon? Mahirap ba? Hindi mo na ba maintindihan? Mabigat ba? Kapatid, hindi ka na ba makangiti? Alam nyo, isang kaluguran ng Panginoon na nakikita niya na ang kanyang anak ay labis na nagtitiwala sa kanya. That even in the midst of our problems and troubles in life, we can still manage to rejoice and parang sinasabi kasi natin sa Panginoon, Lord, habang kasama kita, hindi ako mangangamba. Yun, kaluguran ng Panginoon yun. Okay? Kaya lagi siyang masaya kapag nakikita niya tayong ganito ang approach natin sa trials. Tulad ngayon, COVID-19. Ano ba? Masaya ka pa ba? Nakakapag-adjust ka na ba na nakukuha mo na maging masaya sa pangyayari ito dahil alam mo na may magandang gagawin ng Diyos. You should. Now, kapag ka nanatili tayong faithful dito sa lupa, meron pong crown daw na naghihintay sa atin pag-uwi natin sa langit. Yun yung magandang balita rito. Doon sa mga nagtatapat dito, doon sa mga nagtitiis, sa nagpapakatatag, no? Meron tayong crown na naghihintay doon pag-uwi natin sa langit. At naniniwala rin ako na ito rin yung crown na magtuturo sa atin about the promotion in this life. Promotion in this life. In other words, if we are faithful to God in the midst of all our troubles, God will give us His promotion in this life. Huh? Parang naalala niyo si Joseph? Nakita niyo ba yung mga ginawang maganda ng Panginoon kay Joseph? Sa kabila ng lahat, pangalawa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Okay? Nabuo ang kanyang pamilya,
naging secure ang kalalagayan ng kanyang pamilya, naging nakinabang pati yung mga sumunod na henerasyon ng kanyang pamilya. It is because Joseph persevered. Because Joseph trust the Lord. At hinarap niya ng tamang pananaw ang pagsubok sa buhay. The same with David also, no? Mula sa isang bata na hindi pinapansin. In fact, sa selection pa lang, no? Even his own father, siya yung kahuli-hulihang ipipresent. Wala siya dun. No? Sa kabila ng mga pinagdaan ng David na to, no? Para naging matuwid siya, simpleng tao lang na may malaking kakayanan dahil sa Panginoon. Nakita niyo paano pinagyaman ng Panginoon ang buhay ni David. Hindi lamang sa material na bagay, kundi maging sa buhay spiritual. And he became the God's, title ni David nga, paalala niya nga sa akin, hindi na nga pala kayo makakasagot, no? God's after, a man after God's own heart. No? Siya ay isang tao na malapit sa puso ng Diyos. What a promotion. No? Hindi natin alam, hindi ko masabi sa inyo dahil Panginoon lang ang gagawa niya sa inyo. No? Yan ay isang meaning ng crown of life. Hindi lang ito panlangit, pati sa lupa. Magandang reward ito ng Panginoon sa mga nagtatapat sa Kanya. Okay. Now, si Daniel naalala si Daniel? Yung buhay ni Daniel? Napaka ganda rin ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Daniel. Ano po? At kung inyo pong matatandaan, okay, mula sa simpleng scholar, ay pinagpahala siya ng Panginoon. Nung natutunan niyang harapin ang pagsubok ng may magandang pananaw. Okay? Kaya napakaganda rin ang promotion na pinadanas ng Panginoon sa buhay ni Daniel. Sipin mo, naging katuwaan siya ng hari. Naging kaluguran siya ng hari. Nakuha niya ang puso ng hari. Wow! Paano mangyayari yun kung hindi yun pagpapala magmumula sa Panginoon? Ganun kabuti ang Diyos sa mga nagpapagal. Kaya sa tuwing may mga pagpapagal tayo sa buhay, may mga dinadaanan tayo at lumalaban tayo na may tamang pananaw ayon sa Diyos, hindi yan nakakawala sa paningin ng Diyos. And He will become the rewarder of all these things. Hindi po madamot ang Diyos. Kung anong bagay sa atin, binibigay niya talaga. Kaya huwag kang magtaka kung bakit magugulat ka na lang. Minsan, pinagpapala ka ng lakas ng katawan, pinagpapala ka ng pinansyal na pangangailangan, pinagpapala ka ng spiritual na lakas, ng karunungan, no, inililigtas ka ng Panginoon sa kapahamakan. Huwag ka na magtaka pagka nagtatapat ka sa Diyos. Dahil lahat yun, darating sa'yo. Why? Kasi nga pangako eh. Yung pinag-aaralan natin yun. Kaya napakahalaga na may tama kang pananaw sa pagharap sa problema. And you can manage to rejoice because that is a clear expression ng trust sa Diyos. Ng genuine trust sa Panginoon. Sipin mo, hindi ako magigiba rito. Kasi habang kasama ko ang Panginoon, alam niya lahat ng mangyayari. Alam niya simula nito, alam niya kung saan ako dadalhin. Dahil alam niya ang layunin, bakit niya ginagawa ito. Okay? Hindi ba magandang reward yun? Kung minsan lang, hindi nararamdaman. Okay? Bakit? Kasi yung pinaka nararamdaman natin na reward is yung kinang ng salapi. Yung financial eh. Yan ang pinaka madalas nating ramdam na ramdam eh. No? But more than that, mga kapatid, marami pang mas magandang gagawin ng Panginoon if you will just
be willing to suffer, willing to persevere, no, in times of trials and troubles in life. Okay? At marami pa mga example sa Bible na naka-experience ng promotion because they persevere. Wala naman tayong ganong kahabang oras para isa-isayin lahat sila. Kaya yung crown of life dito is hindi lang to promotion sa better life when we get to heaven. Bakit? Pangako ng Panginoon yan. Dahil sa salvation natin, hanggang walang hanggan na yan. No? Once we are saved, we are forever saved. Uuwi tayo sa kalangitan ng Diyos at mabubuhay tayo ng pinaka-prestihiyosong buhay sa piling ng Diyos. Okay? But, paari din yung mangyari dito sa lupa. No? Kaya yung pinakamasaya at contented na buhay na pwedeng danasin ng tao, ayun yung mga tao nagtatapat sa Diyos. At hinaharap ng may pagpapakatatag anumang mga pagsubok na dumadaan sa buhay. Believe me. Why? Kasi ang Panginoon po ang nangako nun. Yun yung tinuturo niya sa aralin natin ngayon. Okay? Kaya may rewards. Hindi lang may mga blessing sa atin, yung purification, ano pa yung isa? Perseverance and perfection or maturity. Meron pang rewards, which is the crown of life or promotion sa buhay. Okay? Now, this is the last question na sasagutin natin ngayon. Okay? Do you have the right perspective whenever the Lord allows you to go through trials? Sana kapatid, meron. Pakisagutan mo yan, ha? At makita ko sa GC kung ano ba talaga, paano ka nang maharap ngayon sa pagsubok ng buhay. Okay? Pero ang aking panalangin naman, pare-parehas tayo magkaroon ng tamang pananaw sa pagharap sa problema sa buhay. Tandaan ninyo, ang hamon sa atin, ang salita ng Diyos mula sa pagsulat ni Apostol Santiago is to consider it all joy. No? Evaluate natin to na hindi curse o parusa, kundi ito ay isang hakbang na upang maisagawa ng Panginoon ang maganda niyang plano sa atin. Okay? Kasi po, maraming magandang resulta talaga ang mga pagsubok sa buhay. No? At mas ma-appreciate natin yan habang tumatagal na naiintindihan natin kung anong plano ng Panginoon. Kaya kapatid, magpakatatag. Magpagtibayin ang pananampalataya sa Diyos at ang patuloy na pagtitiwala. Pray. May mga resources na hinandaan pa. Pray. At para makatanggap tayo ng kahabagan at ng mga biyayang kailangan natin. And you ask for wisdom. Pag mabigat na, hindi na maintindihan. Kapatid, hingi na tayo ng karunungan sa Panginoon. At ibibigay ito ng Panginoon sa atin ng sumasagana. At may enjoy natin ito dahil ibibigay ito ng walang panunumbat. Na walang titingnang kamalian sa atin. Walang titingnan na pagkukulang sa atin ang Panginoon. And meron ka pang bonus. There is the reward, which is the crown of life. Okay? Ito po ay promotion pagdating sa langit at ito'y pararanas din habang nandito tayo sa lupa. Kaya mga kapatid, mabuti po ang dulot ng pagsubok. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kapatid, relax ka lang, patuloy na magtiwala sa Panginoon, tanda mo may magandang resulta ang pagsubok sa buhay. No? Learn how to rejoice amidst your problems and troubles in life. Now, trial should not make us better, not bitter. Okay? Remember, God is using them to help us grow and to help us be closer to Him. So, maraming salamat sa oras mo, kapatid. Nawa ay pinagpala ka muli ng salita ng Diyos hanggang sa muli natin pagkikita. Nawa ay patuloy na pagyamanin ang pananampalataya at patuloy na mahalin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng may kapal.
Thank you so much po. And I hope everyone po ay nakinig sa ating video lesson this afternoon. And now, Pastor Oji, any ano po, addition or any, kung may questions po kayo, pwede po kayong tanong. Andito po si Pastor Oji. Kung may questions po kayo about our lesson this afternoon po. Correct lang natin yung huling challenge, no? It is to make us better, not bitter. Okay? Oo. So trials is was given by God for us to learn how to rejoice in this life. Medyo mahirap paniwalaan, pero yun talaga yung purpose ng trial. Kaya sabi to count it all joy. Okay, any question? Ate Madel. Para may tanong si Ate Madel, napapanghiwi si Ate Madel eh. Wala po pas, naghahang kasi. Ay, naghahang? Alin na naghahang? Ako? Kayo po, baka po sa internet namin, nakastack up po kayong lahat. Ay, talaga. Maganda ba yung posting ko dyan? Pogi naman po, Pastor. Salamat. Si Brother Edward, meron ka bang gustong itanong? Yung iba sarado na naman yung camera. Brother Edward, meron ka bang katanungan doon sa lesson? Naintindihan ba? Opo. But question ko lang siguro pas yung ano po. Ano ba yan? Kalimutan ko. Ba, ewan ko sa'yo. Naintindihan ko naman. Malinaw po yung lesson pas na Talaga. next na lang pag Yung birthday celebrant natin. Wala po. Wala. Okay, sige. So, pag wala naman tanong, buti naman at naintindihan. faithful one po. Ano? Si Faithful One. Faithful One, may tanong ka ba? Wala pas. Wala rin. Parang si Ate Pe meron. Nagugusot na yung buhok ni Ate Pe. Tapos may tanong po si Faithful One, nag-chat po sa akin. Ate Pe, sige, go ahead, Ate Pe. Sumong marang. Wala po, Pastor. Sumong marang. Na-miss ko na yan, Pastor. Wala pang marang. Yun ang bad news. Puno pa lang puno. Wala pang bunga. Wala pa. Si Ate G, sumasagot, tumataas ang kamay si Ate G. Ate G, nakamute ka. Hello po. Hi. Hello daw. Pastor, meron lang po akong tanong kasi Wag lang, Mat. last week po kasi kumbaga talagang dumaan po ng matinding trials yung family namin dahil yung bunsong anak ng kapatid ko namatay. Uy, But ano siya rupture appendix. Kumbaga ano na? rupture yung tumutok Appendix. yung appendix. Oo. Kaya kayo, huwag kayong galaw ng galaw pag busog kayo. Hindi siya Pastor napaka-healthy ng bata hindi 22
22 years old siya, Pastor. So, wala kaming nakikitang ano sa kanya. Minsan lang siya nagdumaing. Tapos, yun, dire-diretso na. Parang dun sa 5 days na pag-hospitalize niya, na kinuha naman na siya ni Lord. Parang ganun. Pero, isa lang naman din po yung pinapasalamat ko kasi alam ko naman po siya yung bata kasi dun sa dati naming simbahan, doon naman siya nag-a-attend. Kaya lang, Pastor, meron lang akong kasi sa prayers ko, palagi silang kasama. Although, sa pamilya ko kasi, Pastor, konti lang kami. Ilan lang kami. Parang dalawa-dalawa lang sa tatlong magkakapatid lang kami. Dalawa lang kami na may anak. Tig-dalawang anak lang po. So, sa prayers ko kasi, lagi silang kasama dun sa prayers ko. Ngayon na wala na siya, Pastor, kasama pa rin siya. Hindi ko lang kung okay lang ba yun, Pastor? Kasi before ang prayers ko, syempre yung safety nila, tapos yung provision ni Lord para sa kanila, tapos yung guidance ni Lord, kung ano man yung plano ni Lord para sa kanila. Ngayon, Pastor, ang ko is, masama ba yun na nasasama ko pa rin siya sa prayers ko? Kasi parang nakikita ko dun yun, di ba yung sa Catholic kasi, di ba pinag-pray pa rin nila yung mga namatay na, parang gano'n. So, since sa akin naman ngayon, ang prayers ko na lang is yung parang assurance na sana, Lord, sana nandyan nga yung pamangkin ko, sana nandun si Chris Mark, kasama niya na dun sa heaven. So, ano ba yung dun sa store? Parang medyo nako-confuse lang ako, baka nalilid na ako dun sa ng dating kumbaga yung ginagawa nung dating religion, baka nakukuha ko na. O may mali na ako dun sa ginagawa ko na yun. Okay. Now, tatanungin muna kita, G, ha? Kamusta ka naman doon sa pagkamatay ng pamangkin mo? Actually, masakit. Sobrang nahirapan talaga kami kasi hindi naman kami sanay na nagkakasakit. Tapos, kumbaga, ang prayers ko lang naman lagi kay Lord is sana kahit na maliit lang yung family ko, talagang mag-stick kami hanggang sa dumating si Lord. Pero, since hindi nga nangyari yun, medyo nagkaroon din ako ng konting, alam mo yun, Pastor, yung mas sumama din yung loob ko kasi sabi ko, bakit naman, kumbaga, kakaunti na lang kami, nabawasan pa kami, parang gano'n. Pero, alam ko naman, parang ipinakita din naman ni Lord na hindi ako dapat mag-worry kasi, kumbaga, alam ko naman na yung pamangkin ko, Pastor, is Christian siya. So, kumbaga, nasa kanila na lang ni Lord yun. Kumbaga, yung relationship na lang nila talaga ni Lord yun. Pero sa akin, since alam ko naman na nag-church siya at alam ko naman na nag-accept siya kay Lord. So, masaya naman na ako doon na alam ko kasama niya. Pero siyempre, nandun pa rin ako sa point na medyo masakit pa rin. Kasi, kumbaga, hindi ko naman tinuring na iba yun eh. Kumbaga, parang anak ko na lang, anak ko rin yun. So, parang nandun yung pain pa rin. Pero yun nga, ko pa rin, pinag-pray ko kay Lord na sana matanggap ko talaga yung pagkawala ng pamangkin ko. And then at the same time po, yung prayers na nagagawa ko is baka gusto ko rin itanong kung baka mamaya kung saan ako nililid doon sa prayers ko. Okay lang yun, G. Kasi nga, nasasaktan ka pa, nalulungkot. At kasama nung pakalungkutan mo, may pag-aalala. Kasi normal sa atin yung nasasaktan pag may nawawalang mahal sa buhay. Kasi nga, sa haba ng panahon, sa haba ng taon, natutunan na nating mahalin yung mga taong naging malapit sa atin. Kaya nagiging masakit pagka nawawala sila. To the point sometimes na nakakagawa tayo ng mga bagay na favorable sa kanila, na kung minsan hindi natin sinasadya, na mali na pala, pero perfectly naunawaan naman yun ng Panginoon.
Ang problema lang doon sa panalangin mo ay walang saysay na yung panalangin. Hindi na sasagutin ng Panginoon. Pero okay lang yun kasi nai-release mo naman yung damdamin mo. Talagang nag-aalala ka doon sa pamangkin mo. Kasi nga mahal mo yung pamangkin mo. And naiintindihan yun ng Panginoon. At kasi kung patuloy mo pang ipapanalangin yung ganong panalangin, hindi naman yun papakinggan ng Panginoon kasi nga wala na siya. Natatapos na ang panalangin natin sa mga taong concerned na tayo pagka inuwa na sila ng Panginoon. All you have to do, G, is to rejoice in God's decision na hindi siya nagkamali nung nagbigay siya ng appointed time doon sa pamangkin mo. Everything is God's favor na ngayon. Kasi wala ka nang dapat hilingin eh. Kristiyano siya, naandun na siya sa kaharian ng Diyos. Ano pa ang dapat mong hilingin? Higit na mabuti na yung kalalagayan nila kasi sa atin. Tayo dapat ang pinapanalangin nila doon sa langit. Kasi tayo yung kahabag-habag dito sa lupa. Baliktad kasi ang ating pananaw eh. Nahahabag tayo sa namamatay na mananampalataya. Samantalang, mas maganda lang nga yung kalalagayan nila. Kung Christian anyway, sure ka naman na Christian, wala ka nang dapat ipag-alala. Dapat nga, hilingin mo sa Panginoon na nawa, kausapin niya yung Panginoon doon at hilingin niya na tulungan ka dyan sa kalalagayan mo ngayon. Wala na, hindi napapakinggan ng Panginoon panalangin natin sa kanila. Pero sila, sana pwede silang humiling sa Panginoon doon na ingatan tayo rito. Dapat matuto ka ng maging masaya na na maganda yung kalalagayan niya ngayon dahil Kristiyano siya. Tamang pananaw lang, Ate G, kasi wala na. That's the end of his journey. And even prayer ay wala na ring saysay kung ipapanalangin mo pa siya ng ipapanalangin. Pero ang masaya doon, masaya siya. Yun ang masaya doon eh. Masaya siya. Although dito tayo naiwan sa lupa, nalulungkot. So kung ang suggestion ko lang sa iyo, Ate G, tigilan mo na yung panalangin kasi walang saysay na. But instead, saan na si Ate G? Nawala. Naputol na si Ate G. Nawala, naubos na yata yung kanyang load. Sige, natapos na rin tuloy yung aking sagot. Ikaw ba, Brother Ira, pinapanalangin mo pa ba yung nanay at tatay mo? Hindi na, Pastor. Mapalad na sila, Pastor. Oo, ang hilingin mo, sana ipanalangin ka nila doon sa langit. Kausapin nila yung Diyos, ingatan ka rito. Kasi yun ang hindi malinaw sa akin eh. Yung mga namatay ba na ng mga nasa langit na pwede pang manalangin para sa atin dito? Tayo kasi hindi na natin sila pwedeng ipanalangin. Wala na tayong magagawa. Tapos na ang lahat eh. Tapos na. Wala na ang provision. No? Ha? Yan na po si Ate G. Nakabalik na? Ate G, sige. Yun na lang kapatid ang aking masasabi sa iyo. Maging masaya ka sa kalalagayan niya ngayon dahil Kristiyano siya na namatay. Ang ipanalangin, wag mo na siyang ipanalangin. Ang ipanalangin mo na lang na nawa ang Panginoon ay maging mabuti sa mga mahal mo pa sa buhay. Na kagaya ng namatay mong pamangkin, bago mahuli ang lahat, makilala din nila ang Panginoon. At pag-aralan mo na maging masaya kasi masaya na siya ngayon. Although normal lang sa atin ang malungkot kasi nagmahal tayo eh. Kaya tayo nasasaktan kasi nagmahal tayo. Kasi kung hindi mo yun mahal, hindi ka magkakaganyan. Pero the fact na maganda na ang kalalagayan niya,
talagang naging totoo yung pagmamahal mo kasi nadala mo siya sa Panginoon. Wala ka na dapat regrets ngayon. Okay, salamat Ate G. At nakikiramay ako sa kawalan mo. Pero nakikirejoice naman ako sa kalalagayan ng pamangkin mo ngayon. God bless you. God bless you. Si Julia, mukhang magtatanong si Julia. Pumuporma na eh. Ano yon, Julia? Wala po. May birthday pa ba sa langit? Dami ko nababasang post eh. Happy birthday in heaven. May birthday pa ba sa langit? Ha? Wala Hindi na po. tumatakbo araw doon. Walang araw doon eh. Walang gabi. I mean, yung bilangan ng araw, wala nang bilangan ng araw. Wala nang kalendaryo, I mean. Tama, walang gabi. Kasi nga, hindi na tumatakbo yung araw eh. Kaya wala nang gabi. Straight pass, straight. Araw-araw birthday pass. Araw-araw birthday, pwede rin. Kung Araw-araw. kumain ka ng, siguro pag kinuha ka ng Panginoon na birthday mo, araw-araw birthday mo doon kasi hindi na matatapos eh. Kailan ba birthday mo, Jay? Kaya naman birthday mo, Jay? Pero pass, matagal pa naman, ilang buwan pa. Araw-araw birthday. Sige, sa Oo. birthday. Okay, sige. So, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan tayo ngayong hapon. No, although nakakalungkot yung iba nating kapatiran na hindi nagsidating ngayong hapon. Hindi ko alam kung nasaan sila. Pero saan man sila naroon, sana nasa lupa pa sila, no? At hindi pa tayo naiiwanan. O siya, magandang hapon sa inyong lahat at hingi ako ng panalangin sa inyo. Magpipreach ako mamayang gabi. Mamayang 6 p.m. So, include me in your prayers, please. Okay, sige. Lingin natin si Ka Eduardo siguro. No? Wala naman tayong announcement, Ate Sha. Wala naman na po. Sige. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Man. Very good. Salamat. So, hilingin natin si Ka Eduardo na wakasan tayo sa pananalangin. Let us pray. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa second part ng aming worship. Ngayong araw, Lord God, maraming salamat, Lord, sa iyong paggagabay at Panginoon namin, Lord God, sa pag-iingat sa gawain ito, even though pandemic, Lord. So online, Lord God, ay nagiging tapat ka, Panginoon, ng mga pinili mo, Panginoon, at Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. And thank you, Lord, for blessings us, Lord, ng buhay, Panginoon, at ng mga trials, Lord, na to make us better, Panginoon. And yun, Lord, ay tulungan mo kami, Lord, na matutong sa kabila ng mga trials, Panginoon, ay maging magalak, Panginoon, maging masaya, Panginoon, dahil alam namin, Lord, ay makakatulong ito pa amin sa aming paglago, Panginoon, and to more mature, Panginoon, in faith. Maraming salamat, Lord God, sa mga lesson na aming natutunan. At O Lord God, ang patuloy, Lord, na magpaalala sa amin na sa kabila ng mga trials, ng mga problems ng Panginoon, ikaw ay laging nandyan. Ikaw ang aming matatakbuhan, ang hihingan namin ng tulong, Panginoon, at sapat ang karunungan na ibibigay mo sa amin, Panginoon, sa mga oras, Lord, na sinusubok kami, Panginoon, ng problema at hindi na namin maintindihan pa. Maraming salamat, Lord, mo kami. Ngayon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, nararamdaman namin, Lord God, na even those na mahirap ang trials, Lord God, at napakita mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay buhay, Panginoon, na sumasagot, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, Lord, na handa ka, Panginoon, na tumanggap ng mga pagsubok, Panginoon, at hindi takbuhan, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, kasama ka, ito yung aming malalagpasan at makakatulong ito, Panginoon, mas lalong lumapit, Panginoon, at lumago ang relationship namin, Lord.
sa mga trials, Panginoon, na mapalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng narito. And ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, na mag-ingat sa amin, Lord, sa pansamantala namin paghihiwalay. Mabaon-baonin namin, Panginoon, ng biyaya ng iyong salita, Panginoon, ng iyong katuruan, Panginoon. Salamat po kay Pastor Ogie na nagturo nito. At salamat, Lord God, ang araw na ito, Panginoon, ay naging makabuluhan, Panginoon, at naging napuno ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Gawayan mo si Pastor Ogie sa kanyang pagbibigay ng mensahe, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ng karunungan, Panginoon, ay sumagana din sa kanya, Panginoon, sa kanyang paghahayag, Panginoon, ng iyong katotohanan. Ikaw, Lord, ang maluwalhati at ang makita sa kanyang pag-speak mamaya, Panginoon. Naway, Panginoon, ikaw ang maluwalhati at hindi ang sino man, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pagtatapos at pag-iwalay ng gawain ito. Ikaw, Lord, ang patuloy, Panginoon, sa amin na panguna. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito aming samot dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much po